Mga kapuso, malakihan ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Piso at 20 sentimo ang dagdag singil sa kada liter ng diesel at gasolina. Wala namang paggalaw ang presyo ng kerosene dahil sa umiiral na price freeze mula nang ideklara ang State of National Emergency bunsod ng paghagupit ng bagyong Tino. Sugatan ng isang babae matapos mabagsakan ng drone sa People Power Monument sa Quezon City. Tinamaan sa ulo ang babae na isa po sa mga dumalo sa kilos protesta. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Quezon City DRRMO at ng PNP para mabigyan siya ng lunas. Kinumpiska naman ang drone. Wala pang kumpirmasyon mula sa QCPD kung sino ang may-ari ng drone. Dahil araw ng Lunes, mas matindi ang naging epekto sa daloy ng trapiko ng ikalawang araw ng protesta sa EDSA People Power Monument kung saan dumalong ilang politiko at retiradong sundalo. Saksi si Chino Gaston. Tanghali, nagsimula ang programa na hindi natinag kahit ng bahagyang umulan dakong alas 2 ng hapon. Bukod sa mga miyembro ng UPI na mga retiradong sundalo, may mga dumaluring politiko. Ipinakita rin sa programa ang mga videos ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyan dignidad ng Pangulo ang mga aligasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko. Umaga pa lang tukod na ang trapiko sa northbound ng EDSA simula sa kanto nito at ng White Plains Avenue hanggang sa EDSA Mandaluyong. Kinailangan paradahan ng isang lane ng EDSA ng service vehicles ng mga pulis at iba pang bantay na seguridad. May rerouting din dahil sarado ang bahagi ng White Plains Avenue mula sa Corinthian Gardens hanggang EDSA. Mas matindi ang epekto sa trapiko ngayon kumpara sa unang araw ng pagtitipon dito ng United People's Initiative o UPI. Hindi maiwasan kasi nga today is Monday, may pasok na yung mga tao natin. Kaya nga yung mayor natin, nung una, kinukumbinsi namin na wag na munang payagan, manap na lang na ibang araw. Pero nung nakita namin na mas magiging problema yung uuwi ito, babalik pa ito, tapos yung mga logistics nila maapektuhan, binigyan na namin ng another permit for today. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Tumugon ang Independent Commission for Infrastructure sa ilang kumukwestiyon sa kanilang pagiging anilay independent at transparent. Pinag-aaralan na rin daw nilang dumulog sa korte para ipa-indirect contempt si dating Congressman Zaldico. Saksi si Joseph Morong. Let's do it right. At mahiya naman kayo. Matapos ilabas si dating Congressman Zaldico ang mga video na nag-aakusa na Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal, hamon ng Independent Commission for Infrastructure kay Ko, tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasapina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sapina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Wala pang pahayag si Ko ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Ko. The videos come in, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. Kanina harap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumiti siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo, bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, kabilang sa mga idiniin ni Bernardo sa anomalya sa flood control projects, ang 7 dati at kasalukuyang senador.
Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. Nauna nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon, Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at ito'y tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa gitna ng kabi-kabilang protesta, kwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung paano hinaharap ng administrasyon ang mga investigasyon sa isyu ng korupsyon. Anya nahaharap sa crisis of confidence ang Pangulo. Ang sagot naman ng palasyo, huwag magmalinis ang hindi malinis. Saksi si Marisol Abduraman. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kaliwat ng protesta kontra korupsyon. Karapatan daw ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipino na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Inungkat din muli ng bise ang kanya raw karanasan sa umunoy ginawang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad. Kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Binigyan parangal ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. At kabilang po sa mga kinilala, si GMA Network Incorporated Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. Saksi si Jamie Santos. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala.
Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Atty. Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili anya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil ang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng event, kinilala si Atty. Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno ng GMA Network Incorporated. Pinarangalan din ang iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabuenyong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Para sa GMA Integrated News, ako si Janie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.